Magandang araw sa lahat ng mga kamanhwa. Recap sa nakaraan nating video ay makikita natin ang Flame Lord na ipinabatid sa lahat ng mga mag-aaral na walang sinuman sa kanila ang makakatapak ng ikalimang palapag kahit pa sa ikalawang buhay ng mga ito. Kung kaya't wag na silang umasa pa, pagpapahayag nito sa lahat ng mga mag-aaral habang ito ay nakangiti na tila ba isang demonyo. At sa pagpapatuloy ng ating kwento ay makikita natin ang dalawang guard na nakatayo sa harap ng maraming mag-aaral. Napapasabi na lang si Seob Meng sa kanyang isipan habang nakatingin sa katabi, na ito ang pinakamahusay sa pagpapataas ng moral at pagpapababa rin ng sabay. Kung kaya't hindi nito nagugustuhan ang anumang pinaggagawa ni Lee Hwamyong. Hanggang sa mga oras na yun ay patuloy pa rin sa pagpapaliwanag ang Flame Lord sa lahat ng mga mag-aaral na ang ikatlong gantimpala ay kailangan nilang makakuha ng pwesto upang sukatin ang kanilang mga lakas at kakayahan. Sa kabilang banda ay ipinapakita ang larawan ng hangal na batang Panginoon na sa nakaraan natin video ay akala nito ay madadala nito ang kanyang estado sa loob ng akademya. Napapaisip na silang lahat ng mag-aaral ay pantay-pantay hanggat wala pa silang rank na napapatunayan. Napapasabi na ang siyang tunay na malakas lang ang maaaring matira. Magbabalik tayo sa Flame Lord kung saan patuloy pa rin itong nagpapaliwanag sa lahat ng mag-aaral kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng isang rank at kung para saan ito. Sa tuwing dadaan ka sa isang yugto, makakakuha ka ng isang ranggo. Mababang ranggo na mandirigma para sa unang yugto, gitnang ranggo na mandirigma para sa ikalawang yugto, mataas na ranggo na mandirigma para sa ikatlong yugto, squad leader para sa ikaapat na yugto, at pinuno ng clan para sa ikalimang yugto. Subalit pinutol na nito ang detalye para sa ika-anim na yugto, at inihayag sa mga mag-aaral na ang karamihan sa mga ito ay hindi makakaabot sa ikatlong yugto kahit ano pa ang gawin ng mga ito. At pagpapatuloy pa nito, hindi ba't isang kahihiyan para sa isang miyembro ng matataas na angkan na maging isang mababang ranggo na mandirigma? Si Seob Ming naman ay napapatanong sa kanyang isipan kung isa bang test ang ika-anim na stage dahil imposible ito. Wala pang ngang 10 tao ang nakapasa sa pagsusulit sa akademya na nagtagal ng daan-daang taon. At maya-maya pa ay muling nagpahayag na naman ang Flame Lord. Sa akademya, kung makakalusot ka sa itaas na antas, kikilalanin ang iyong ranggo. Maaring lahat kayo ay nagsisimula sa parehong ranggo ng kadete ngayon, ngunit magkakaroon kayo ng iba't ibang ranggo sa susunod. Lumipat tayo kung saan nakatayo ang ating bida, at napapatanong sa kanyang sarili ng may mahinang kumpiyansa. Kung ang pag-survive hanggang ngayon ang pinakamalaking problema ko, ngayon ang surviving ay nangangahulugan ng pag-akyat sa mga ranggo. At muli na naman ipinakita sa eksena ang Flame Lord inihayag sa lahat ng mga mag-aaral na tapos na siya sa kanyang pagpapaliwanag. At ipinagpatuloy na nito ang mga susunod na gagawin. Mula ngayon, bubuo kayo ng mga grupo para sa mga nakatalagang dorm habang nagsisimula tayo sa unang pagsusulit, pahabol pa ng Flame Lord. Sa narinig ng ating bida ay bigla itong natigilan sa kanyang kinatatayuan. Ngunit sa kabila nito, ang lahat ng mga mag-aaral ay hindi rin makapaniwala na magsisimula ang unang pagsusulit. May napapatanong kung patas ba ito, napatanong paano tayo magkakaroon ng unang pagsubok. Hindi ba dapat may matutunan muna tayo? Ano ang gagawin natin kung mapatalsik tayo? Mga katanungang umalingaw sa buong paligid. Ipinahayag muli ng Flame Lord na, tulad ng sinabi ko, ang mga bumagsak sa pagsusulit na ito ay mapapatalsik sa akademya. Hindi man lang sila karapat-dapat na tawaging isang mababang ranggo na mandirigma. At makikita natin sa mukha nito ang galit, at sinabi na sa mga mag-aaral ang unang pagsusulit, ito ay ang pagsubok upang subukin ang basic inner strength ng isang individual. Iyong mga walang basic inner strength ay itatalaga sa agricultural, commercial at service district kaya humanda kayong mamatay. Sa narinig ng ating bida ay napamura ito sapagkat hindi pa niya natututunan ang inner strength. Dagdag pa ng Flame Lord na hindi, kailangan natin ng mga tao na gumawa ng maruming gawain, kaya huwag subukan. Ang ating bida naman ay napakuyom ng kamao, napapasabi iyon ang dahilan kung bakit ako pinasumpa ng mga babae ng 6 na sekta na hindi ako matuto ng neigong. Makikita sa mukha ng ating bida ang inis at pangamba na papasabi muli sa kanyang isipan, kung hindi ko ito maipasa, ako ay magiging isang pinakamababang angkan ng cult. Kung magyayari iyon, kahit sino ay maaaring sumubok na patayin ako. At sa di kalayuan ay masayang-masaya ang hangal na kapatid ng ating bida na una nang nagtangka sa kanyang buhay. Napapaisip, hindi ko alam kung kaninong ideya ito, ngunit ito ay medyo maganda. Ito ay magliligtas sa akin sa problema ng pagkakaroon ng pumatay sa kanya mismo.
At maya-maya pa ay nagulat ito nang mapansin nito ang paparating. Ito ay ang fifth elder ng demonic cult, musician sect leader Hang Soyu. Sa pagdating ng sect leader ng musician sect ang lahat ay napamangha at napatahimik, at habang naglalakad ito paakyat ng hagdan ng bulwagan ay hindi pa rin makapaniwala ang mga mag-aaral. Ilan sandali pa ay ipinakilala na nga ito ng Flame Lord, babantayan ng taong ito ang unang pagsubok, siya ang pinuno ng angkan ng musician sects, at ang ikalimang elder ng demonic cult, si Hang Soyu. At dagdag pa nito ang pagsubok ay sa totoo lang napakadali, kung mabibigo ka rito, hindi ka na kailanman magiging isang mababang ranggo na mandirigma. Tumingin ang matandang bruha sa lahat ng mga mag-aaral ay este musician sect leader pala. Ang ating bida naman ay nagtataka sa kanyang paligid kung bakit ang lahat ng kanyang mga kamag-aaral ay nagtakip ng kanilang mga tainga. At muli na naman inihayag ng Flame Lord, well kung ang ikalimang elder ay talagang tumugtog ng kanyang musical energy wave, kung gayon kayong mga maliliit ay hindi magkakaroon ng pagkakataon. Ngunit kontrolado niya ito para sa inyong lahat, kaya huwag masyadong mag-alala. Sa swerte maaari mo pa itong tiisin ng anumang inner strength o neigong. Sa narinig ni Yeon ay bigla itong nabahala, natakot para sa sarili sapagkat hindi pa niya napapag-aralan ang ganitong uri ng teknik. At sa mga oras din na yun ay napasabi na lang ang matandang bruha ay musician sect leader na, kahit kaunting inner energy lang, makakapit sila ng 1 minuto. At inihayag na ng Flame Lord, iyong mga nakayanan ng energy wave sa loob ng 1 minuto nang hindi nahihimatay ay makakapasa sa unang pagsubok. At nagsimula na ngang tumipa ng kanyang instrumento ang musician sect leader at ramdam lahat ng mga mag-aaral ang bigat na hatid nito. Si Yeon naman ay hindi makapaniwala sa nakikita sa kanyang paligid. Dahil sa hindi na makayanan ng ibang mag-aaral ang bigat ng energy wave, ang mga ito ay unti-unti nang nawawalang ng lakas. Nang mga oras na yun ay nanlaki ang mga mata ni Yeon Cheon sapagkat nakita nito na halos karamihan ng mag-aaral ay sumisigaw sa sakit. Ang iba naman ay nawawalan ng malay, nakakaramdam ng hirap sa paghinga, pagdurugo ng mga tainga at pagsusuka ng dugo. Samantalang ang Flame Lord naman ay napapasabi na gaya ng inaasahan, karamihan sa mga mula sa maliliit na sekta ay bumagsak na. Kung ikukumpara, ang mga kandidato ng 6 na sekta at iba pang mga anak ng matataas na sekta ay nakakayanan pa. Ang hanggal naman na Young Master ay patuloy sa pagtawa habang napapasabi ng parang kiniliti lang ang tainga nito, pagmamayabang nito. Nagbigay ulit ng tunog ang ikalimang elder ng musician sect habang ang hangal na Young Master ay patuloy na napapasabi sa kanyang isipan ang mga kandidato ng 6 na sekta ay umiinom na ng medicine mula pa noong bata pa na nagbigay daan sa kanila na makaipon ng maraming neigong o panloob na lakas. Malamang nasa lupa na ang hangal na yon na walang inner strength, ang tinutukoy nito ay ang ating bida. Nagbigay muli ang ikalimang elder ng isang tunog ngunit sa pagkakataong ito ay kakaiba na ang dating sa mga batang Panginoon ng 6 na sekta at ramdam na nila ang bigat nito. Makikita sa mukha ng ikalimang elder ang galit sa kanyang mukha at ramdam ng babaeng batang Panginoon ang mabilis na pagtipa nito na nagpapalabas ng matinding aura. Patuloy pa rin sa kanyang ginagawa ang ikalimang elder at napapatanong. Habang ang ibang mag-aaral naman ay namimilipit pa rin sa sakit. Subalit walang pakialam ang ikalimang elder sa mga ito, makikitaan pa rin ng galit ang mukha na para bang handa na itong pumatay, napapatanong ng may pagtataka, bakit hindi pa siya bumibigay. Samantalang ang ating bida naman na si Yeon ay parang si Saitama sa kanyang tindig at walang epekto sa kanya ang ginagawa ng ikalimang elder, patuloy pa rin sa pagtataka sa nangyayari sa kanyang paligid. Pinakiramdaman Yeon ang kanyang sarili, napapasabi muli sa kanyang isipan na kalahati ng kanyang mga kamag-aaral ay nakahiga na sa sahig at wala ng malay. Lahat ba sila ay nagdurusa mula sa panloob na pinsala? Tapos okay lang ako? Nararamdaman ang malakas na mataas at mababang frequency wave mula sa instrumento. May posibilidad ng malubhang pinsala sa iyong katawan. Inactivate ang emergency defense para harangan ang sound waves. Sa narinig ni Yeon ay nagulat ito hindi makapaniwala sa kayang gawin ng system. Nano, kaya ginawa mo para hindi ko marinig ang sound wave. Tama ka Master. Pansamantala kong itinigil ang pandama ng iyong katawan upang hindi makadama ng tunog. Muling nagtanong ulit ang ating bida sa kapaano ko naririnig ang boses mo. Ang impormasyon ay direktang ipinapadala sa iyong utak, pagpapahayag ng system. Nang mga oras din yun ay napansin ni Yeon ang matinding titig ng ikalimang elder na wari ay gusto na nitong wakasan ang kanyang buhay kung kaya tinawag niya ang system, Nano.
Maaari mo bang harangan ang nakakatakot na titig na yon? Gusto mo bang hadlangan ang iyong paningin sagot ng system na ikinasimangot naman ng ating bida? Ang Flame Lord naman ay nababahala habang nakatingin sa ikalimang elder. Napapasabi na lang sa kanyang isipan, nararamdaman ko ang pakiramdam ng pagkainip mula sa pagganap ng ikalimang elder. Ang kasaysayan ng Musician Sect ay naging mas malakas kaysa sa simula. Ito ay kalabisan para sa mga may mas mababa sa 20 taon ng panloob na lakas. Dagdag pa nito, habang may malalim na pag-iisip, nakatingin sa direksyon kung nasan ang ating bida. Gaya ng inaasahan, narinig ko na wala siyang pangloob na lakas, pero mali iyon. Tinitiis niya ang ganoong katatag na kalagayan. Muling napapatawa ang Flame Lord na pasabi ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganitong kapanapanabik na unang eksena sa pagsubok na natanggap ko ang aking tungkulin sa akademya. Ngayon, hanggang kailan tatagal ang hangal na yon? Kasalukuyang pa ring nakakaramdam ng sakit ang mga mag-aaral, may mga hindi kinaya at may mga pilit nagpapakatatag na tapusin ang unang stage para sa karangalan ng kanilang sekta. Habang ang hangal na Young Master naman ay patuloy sa pag-isip kung bakit patindi ng patindi ang ikalimang elder sa paghahatid ng sound wave. At base sa kanyang pagkakaobserba, nakatingin ito sa isang direksyon, kung kaya't kanyang naisipan na lingunin ang lugar kung saan nakatingin ang ikalimang elder kahit pa ipinagbabawal ito. Subalit sa kanyang nakita ay nanlaki ang kanyang mga mata, at sa kanyang naging reaksyon ay napansin ng iba pang mga batang Panginoon ang kanyang pagkagulat. Si Yeon naman ay nagtataka kung bakit bigla siyang tiningnan ng kanyang mga kapatid, at kasunod nito ay lahat na ng mga batang Panginoon ay nilingon siya ng may gulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha at pagtataka. Sa kanilang nakita ay hindi nila mawari kung may pangloob bang enerhiya ang basurang kapatid, lalong-lalo na ang kapatid nito na siyang mastermind sa pagtatangka sa kanyang buhay. At pahabol pa ng babaeng batang Panginoon na parabang hindi rin ito nakaramdam ng pagkapagod o pinsala base sa Saitama post nito maayos na pagkakatindig. Subalit hindi ito pinansin ni Yeon, tinawag ang system pagkatapos ay ipinasuri dito kung may galit ba sa kanya ang 6 na batang Panginoon pati na rin ang ikalimang elder ng Musician Sect. At sa kanyang katanungan ay mabilis na sinuri ng system ang mga batang Panginoon kasama na rin ang ikalimang elder. Ipinabatid ng system pagkabigla, pagkainggit, pagtatalo at galit ang makikita sa ekspresyon ng mukha ng mga ito. Napasimangot na lang ang ating bida sa inihayag sa kanya ng system sapagkat hindi niya marinig ang mga ito pero nakikita naman niya base sa kilos at ekspresyon sa mga mukha. Sa patuloy na pagtayo ni Yeon ay napasabi na lang siya sa kanyang sarili na kung malalampasan ko ang pagsubok na ito sa maayos na kondisyon, ay hindi siya paniniwalaan ng mga ito, lalo na kung sasabihin niya sa mga ito na may panloob siyang enerhiya. Kung kaya't inutusan niya ang system na bigyan siya ng pinsala, kapag natapos na ang oras ng pagsubok, ngunit inabisuhan siya ng system na imposible na bigyan siya nito ng pinsala base sa kagustuhan ng kanyang master. At ilan sandali pa ay makikita na natin hawak na ng ating bida ang kanyang sikmura, habang ito'y nakatayo, pinapakita sa lahat na natitiis pa niya ang matindi killing intent na ipinapakawala ng ikalimang elder. Sa kabilang banda naman ay makikita natin na umuusok na sa galit ang bunbunan ng ikalimang elder, at hindi makakapayag na matatapos ang oras ng pagbibigay niya ng pagsubok kung kaya't gigil na itong itipa ang huling bitaw ng kanyang musika. Subalit wala pa rin pakialam ang ating bida na parabang hinahamon pa nito ang ikalimang elder sa kanyang maayos na pagkakatindi habang ang nasa harapan naman nito ay hindi na makayanan ang bigat na hatid ng musika ng ikalimang elder. Ngunit hindi gusto ng ikalimang elder na magwakas na lang ng walang natatamong anumang pinsala ang ating bida dahil sa pakiramdam nito ay nasagi ng ating bida ang kanyang pinakaingatan pride o karangalan. Kung kaya't nawalan na ito ng kontrol sa sarili at ibibigay na sa huling sandali ang kalahati ng kanyang kapangyarihan para lang wakasan ang buhay ng ating bida na hindi na naiisip na may iba pang mga mag-aaral ang kasali sa pagsubok nung mga sandaling iyon. Dahil sa mga nangyayari ay naramdaman ng Flame Lord ang huling gagawin ng ikalimang elder kung kaya't ito'y nabahala. Kinakabahan sa maaring kalabasan nito at nararamdaman na nito ang matinding panganib para sa lahat ng mga mag-aaral na kalahok ng mga oras na yon, habang makikita natin ang isa sa mga batang Panginoon na dumaranas ng matinding pinsala at parabang konti na lang ay bibigay na din ito. Kung kaya't sinigawan na ng Flame Lord ang ikalimang elder na itigil na nito ang ginagawa nito sapagkat delikado na para sa lahat ang gagawin nito. At ng mga sandaling iyon ay agad na natigilan din naman ang ikalimang elder sa kanyang gagawin.
Sa pagtatapos ng unang pagsubok ay makikita natin na karamihan sa mga mag-aaral ay hindi nakayanan ang sound wave ng ikalimang elder at ang tanging makikita lang na nakatayo ay ang ating bida habang ang mga batang Panginoon naman ay patuloy pa rin nakararanas ng sakit dahil sa mga pinsalang kanilang natamo. Si Seobming naman ay tahimik lang na nakatingin sa Flame Lord at ikalimang elder. Napapasabi sa kanyang isipan na kung nagtagal-tagal pa at itinuloy pa ng ikalimang elder ang huling gagawin nito ay marahil wala nang makakapasa sa lahat ng mga batang naroon, hindi makapaniwala na nawalan ng kontrol ang ikalimang elder. Ang ikalimang elder naman ay napatanong sa sarili kung ano ang kanyang nagawa at hindi rin makapaniwala na makakaya niyang gamitin ang kalahati ng kanyang lakas nang makita si Yoon Cheon na patuloy pa rin tinatatagan ang paglaban sa kanyang sound wave. At dagdag pa nito ay hindi tumupad ang ating bida sa kasunduan sa hindi paggamit ng anumang martial arts technique kung kaya't makikitaan ito ng pagkainis sa kanyang mukha. Sa lugar naman kung saan tahimik na nakatayo ang ating bida ay hindi pa rin ito makikitaan ng anumang paggalaw. At ilang sandali pa ang lumipas ay bigla na lang itong napasukan ng maraming dugo kung kaya't ang Flame Lord at ang ikalimang elder ay nanlaki ang mga mata sa pagkabigla, ganun din ang kapatid nitong hangal na si Mugyum ay napapatanong sa sarili kung anong nangyayari habang ang iba namang mga mag-aaral ay nagtataka at may napatanong kung magwawakas na ba raw ang buhay ng ating bida. Si Yeon naman ay hindi makapaniwala sa naidulot sa kanya ng system kung kaya't kanya itong pinagagalitan sapagkat wari ng ating bida ay muntik na niyang ikamatay iyon. Subalit patuloy pa rin itong nakakaranas ng matinding pananakit at patuloy na pagsusuka ng maraming dugo. Sa kanyang nasaksihan ay nagmamadaling pinuntahan ng Flame Lord si Yeon, nangangamba sa maaring mangyari sa batang Panginoon. Napapasabi sa isipan na kanyang pananagutan kung sakaling may mamatay sa ilalim ng pagsubok na ito at dagdag pa nito na kahit hindi nabibilang si Yoon Cheon sa 6 na sekta ay nananalaytay pa rin dito ang dugo ng kanilang patriarka na kanyang ikinabahala. At nang makarating ito kung nasan ang ating bida ay agad nitong inalalayan si Yoon Cheon, itinanong kung okay lang ba ito. Habang ang ating bida naman ay patuloy lang sa pagkukunwari at ang system naman ay nagtatanong sa kanya kung i-activate na ba raw nito ang self-healing mode na agad naman ipinatigil ng kanyang master. At dahil sa hindi sumasagot si Yoon Cheon ay agad itong binuhat ng Flame Lord, natatakot sa maaring kahihinatnan nito. Ang system naman ay patuloy pa rin nag-aabiso sa kanyang master na kailangan na siyang mapagaling nito sapagkat hindi na maayos ang kalagayan nito na agad naman hindi sinang-ayunan ng kanyang master. Ang Flame Lord naman ay patuloy pa rin nagtataka, sinusuri ang pulso upang malaman kung gaano kalala ang tinamo ng pangloob na enerhiya ng ating kawawang bida. Subalit biglang nanlaki ang mga mata ng Flame Lord sa kanyang nalaman sapagkat base sa kanyang pagsusuri ay wala itong nararamdamang panloob na enerhiya sa ating kawawang bida. Napapasabi na babaliw na ang batang Panginoon, dagdag pa nito na dahil may masamang chismis tungkol sa ikapitong batang Panginoon, hindi ko inaasahan. Hindi ako makapaniwalang nakapasa siya sa unang pagsubok na may purong mental strength at matatag na determinasyon. Sinenyasan ng Flame Lord ang kanyang mga alalay upang tawagin at mabilis naman nagpunta ang mga ito. Inihayag sa mga ito na dalhin ang ating kawawang bida sa pagamutan, kung kaya't agad na inihiga ng mga ito si Yeon sa stretcher upang madala agad ito. At habang nasa stretcher naman ang ating bida, ay sinabihan nito ang system na pagalingin agad siya nito sapagkat hindi na nito kaya pa ang sakit na kanyang tinitiis. Sa kabilang banda naman kung nasaan ang ikalimang elder, ay patuloy pa rin sa pagtataka, napapasabi sa kanyang isipan ang batang iyon na natiis ang sound wave na parang wala lang. Ngunit ito pala ay nagkaroon ng matinding pinsala sa loob ng kanyang katawan. Mabilis na nagbalik ang Flame Lord kung saan nakaupo ang ikalimang elder, at sinabi dito na sobra na ito, at sa narinig ng ikalimang elder ay natigilan ito at bahagyang tinanong ang kaharap kung ano ang ibig sabihin nito. Napabuntong hininga naman ang Flame Lord, napasabi, halos mapatay mo na ang batang Panginoon. At sa sinabi ng Flame Lord ay bahagyang nabahala ito na patanong, kung nagkataon, ang batang iyon may kaunting naigong lang ba? Naagaran naman hinayag din ng Flame Lord na wala itong nararamdaman ng kahit ano sa batang Panginoon. Ipinabatid din ng Flame Lord na hindi sumira sa napagkasunduan ang batang Panginoon, at hindi rin makapaniwala ang ikalimang elder kung paano nito nakayanan at natagalan ang kanyang sound wave nang hindi gumagamit ng inner strength. At pagpapatuloy pa nito kung walang inner strength ang ating bida, dapat ay kasama nitong mga bumagsak ang halos karamihan sa mag-aaral na hindi kinaya ang kanyang sound wave.
Subalit inihayag muli ng Flame Lord dito na ang ating bida ay may malalang pinsala na natamo sa kanyang panloob na katawan. At pagpapatuloy pa nito na nakatagal at nakayanan lang ng ating bida dahil sa will nito o determinasyon na hindi naman pinaniwalaan ng ikalimang elder. At sa pagkakataon na nilinaw muli ng Flame Lord sa kaharap na matinding determinasyon ang mayroon ang ating bida ay ikinabahala naman ito ng ikalimang elder. Sa gilid ay muling nanahimik ang Flame Lord na papasabi na lang sa kanyang isipan kung hindi lang siya anak sa labas, gusto ko siyang palakihin bilang estudyante ko. Ngunit walang magandang maidudulot ang pagkontra sa 6 na sekta habang pinakikiramdaman nito ang ikalimang elder. At makikita natin sa eksena na kung saan umiinom na naman ng alak si Seobmeng at pagkatapos ay napatawa ito ng malakas, tumayo at napasabing nakayanan niya sa pamamagitan ng determinasyon at mukhang interesado ito sa ating bida. Subalit pinatahimik lang ito ng Flame Lord at sinabihan na bumalik na lang ito sa kanyang kinaupuan at uminom na lang ngunit hindi naman ito nagustuhan ni Seobmeng kung kaya't gusto na nitong hati-hatiin ang Flame Lord. Habang ang Flame Lord naman ay galit na nakatingin dito. At makikita natin ang dalawang Royal Guard ay nagsusubukan ng lakas, nagpapakiramdaman sa isa't isa. Nang mga sandaling yun ay ramdam ng mga mag-aaral ang bigat ng orang pinakakawalan ng dalawang Royal Guard, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ngunit mas minabuti na lang ni Seobmeng na umalis upang puntahan ang kanyang sadya. At sa kanyang paglalakad ay napansin nito na hindi nakakayanan ng mga mag-aaral ang alon ng enerhiya na kanilang ipinapalabas ng Flame Lord kung kaya't siya ay nadidismaya sa mga ito at naikumpara pa sa ating bida habang kanyang inaalala nung mga sandali na ipinadala ito sa pagamutan. Habang patungo si Seobmeng sa pagamutan kung saan naroon ang ating bida ay napapangiti na lang ito, napapasabi na gusto niya ang batang ito. Lumipat ang eksena kung saan ipinapakita ang larawan ng Demonic Academy na kung saan makikita natin sa ikalawang palapag nito ang pagamutan. Atin naman mapapansin na may isang taong nakatingin sa direksyon ng pinto kung saan may naririnig itong ingay sa labas. Kung kaya't agaran niyang pinuntahan ito at tingnan kung anong sadya ng mga tao sa labas dahil excited na siyang magkapasyente nung mga oras na yon. At ito ay ang Demonic Academy Dr. Baek Jong-myung. Nang makita na pasyente nga ang dala ng mga taong nasa kanyang harapan, ay namilog ang mga mata nito ng may masayang ekspresyon sa mukha. Napapasabi ang doktor, ito ang unang araw ng Demonic Academy at gaya ng aking iniisip may pasyenteng dadalhin dito na parabang ito rin ay isang pasyente na baliw. Ang dalawang kaharap naman nito ay napapaisip kung doktor ba talaga ang kaharap dahil mukhang nananabik itong pag-aralan ang katawan ng ating bida. Ilan saglit pa ay masaya nitong itinuturo ang daan kung saan nila dadalhin ang kanyang unang maswerteng pasyente.